Magandang gabi po sa atin pong lahat. Kumusta po kayo? Galing na po ba tayo sa sementeryo? Sino pang galing sementeryo ngayon dito? Yan, no. Tingnan nyo nga po katabi nyo kung wala naman po bang mukhang sementeryo. Meron pong isang joke na nais ko lang pong i-share at nais ko maging intro sa atin pong message. Meron pong dalawang babae na pumanaw at sila po ay pumunta po sa harap po ni San Pedro. Madalas na kwento natin ay mga San Pedro kapag may namamatay. At nung dumating sila, excited sila sa kanilang nakita at nakita nila doon sa lugar na pinuntahan nila sa langit ay merong mga bibi. Sabi ni San Pedro, mag-iingat kayo dito sa mga bibi na ito dahil kapag may natapakan kayong bibi, merong kaparusahan kayo. So nag-iingat itong dalawang babae sa kanilang paglakad, kaya lang itong isang babae, aksidente natapakan niya isang bibi. At dahil dito, pinarusahan siya ngayon ni San Pedro. At siya ay itinali sa isang lalaki na pagkapangit-pangit. So yun ang kanyang pinakaparusa. Tapos sabi ng babae, nung makita niya na nakatali ang kaibigan niya sa isang pagkapangit-pangit na lalaki, maingat siya sa kanyang paglakad-lakad para wala siyang matapakang bibi. At napakahusay niya. At maya-maya, dumating si San Pedro at siya ay ginapos o tawag doon, pinosas sa isang napakagwapong lalaki. Tapos sabi niya, ano po ba ang nagawa ko, San Pedro? Bakit kailangan ikadena ko o iposa sa isang lalaki? Pero okay lang kasi napakagwapo niya. And then, tinatanong niya yung lalaki, sabi niya, hindi ko alam kung ano ang dahilan. Pero ang isang dahilan kung bakit ako nakadena sa'yo ay nakatapak ako ng bibi. Yung lalaki ang nakatapak ng bibi. So alam niyo na istorya. Alright. Ang ating pong pag-usapan ngayon pong gabi is beauty in darkness. Beauty in darkness. Marami pong mga black beauty, no? Pero hindi lang po yun ang pinag-uusapan natin, kundi yung kagandahan sa panahon na tayo po'y nakakaranas ng kadiliman sa atin pong paglalakbay sa buhay. Aming Diyos, salamat po sa gabi pong ito na kami po ay tinipon nyo sa bulwagan ng pagsamba at kami po, Diyos, ay narito. Ang puso namin ay marahil nag-uumapaw sa pagkapasalamat sa inyo, sadyang nagnanais na magbigay pugay sa pamamagitan ng mga awit o di kaya ay nauuhaw na minsan pa kami po, O Diyos, ay inyo pong busugin ang inyo pong salita. Inyo pong Panginoon painumin galing sa tubig ng buhay na galing po sa inyong salita. At dalahin po namin, Panginoon, malaya po kayong kumilos sa amin pong buhay, sa amin pong isipan. At salamat po, Panginoon, ang hangad ng amin pong Ama sa langit ay ang patibayin, ang hubugin, ang palakasin ang kanyang mga anak. At kami ang inyo pong mga anak. Salamat po, Panginoon, sa inyo pong gagawin sa amin pong kalagitnaan. Salamat po sa inyo pong pagtuturo sa amin. Ito po, O Diyos, ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Madalas po tayo po ay nakakaranas ng dormant moments. At hindi lang dormant moments, prolonged dormant moments in our life. Yung parang walang nangyayari sa atin pong buhay. Yung parang ang tagal-tagal na po natin nagdadasal para tayo magkaroon ng magandang trabaho, pero wala pong trabaho magandang dumarating sa atin. Tayo nagdadasal na magkaroon tayo ng magandang negosyo, tayo kumita na maganda, hindi po dumarating. Matagal na po tayo nagpe-pray na tayo gumaling sa isang karamdaman, pero hindi po dumarating. Matagal na tayo nagpe-pray sa isa nating anak na naligaw ng landas, dating umatin sa church, biglang nawalan ng gana, pero parang walang nangyayari kahit tayo po'y nananalangin. These are dormant times in our journey. Parang mga dark moments din sa atin pong journey. At minsan ito po ay napapahaba. Kung paano si Moses, napahaba ang kanyang wilderness experience, 40 years. Sa Midian, dormant moments ng kanya pong calling. In the same manner, nakakaranas po tayo ng ganito pong
pinahabang dormant moments, parang walang magandang nangyayari sa ibabaw. Subalit kagaya po ng binhi, na kailangan talagang dalhin sa ilalim ng lupa para siya ay mag-germinate, para siya ay ma-develop, para siya ay magkaroon ng ugat, at para siya ay maihanda sa kanyang pagsibol at sa kanyang pagdadahon, pamumulaklak, pagsasanga, pagbubunga. In the same manner, kapag tayo po hindi nakaranas ng kadiliman, hindi tayo nakaranas ng dormant moments sa atin pong buhay, hindi po tayo makakaranas ng ganito pong paghahanda, pag-uugat, at paghahanda sa isang pagsibol at pagsasanga at pamumunga na nais po ng Diyos. In other words, mahalaga po na tayo ay inilalagay talaga sa isang lugar na parang madilim, na parang wala tayong nakikita nangyayari sa ibabaw. Kung kayo po ay mahilig sa pagtatanim, kagaya ko, paminsan-minsan nahihilig po ako, bumabalik yung hilig na yon. Minsan naghahasik po ako ng mga kamatis pagkatapos maghiwa ng kamatis. Hindi ko na pinatutuyo. I know na dapat pinatutuyo siya dahil para mas handa siya sa kanyang pag-germinate at dapat binabaon sa lupa. At dahil medyo tinatamad naman at gusto lang makita na bahala kayo kung tumubo o hindi, inihahagis ko lang siya doon sa may mga lupa, doon sa may maliit naming garden. O kaya ihahagis ko sa mga paso na wala ng tanim, meron lupa, ihahagis ko lamang po siya. And then nandun po siya sa ibabaw, parang wala po nangyayari, wala pong tumutubo. So minsan ang gagawin ko, tatabunan ko nga ng lupa kasi parang mga several days na lumipas, wala naman tumutubo. So siya po ay tatabunan ko ng lupa. Meron akong experience na one time, parang lumipas na po ang 2 weeks. Mahaba po ang 2 weeks. Wala pong mga sumisibol. Ang alam ko, ang kamatis ay madali pong sumibol. 2 weeks or probably 3 weeks. And then all of a sudden, noong biglang umulan, the following day, nakita ko may sumisibol po, marami pong mga kamatis ang sumisibol. Which means, I told myself, noong panahon pa lang iniisip ko, na patay na itong binhi na ito, hindi na siya tutubo. On the contrary, siya pala'y nagde-develop ng ugat, siya pala'y naghahanda para sa kanyang pag-break out, para siya po ay sumibol. Ang laki po ng pagkakahawig sa atin pong buhay. Meron tayong mga ambisyon, meron po tayong mga vision, meron po tayong mga plano sa buhay, meron tayong mga goals. At yun naman po ay dinala natin sa panalangin po sa Diyos. Meron tayong ipinagpe-pray ng mga tao, asawa, anak, pinagpe-pray ng ministry, and even pinagpe-pray na bansa. And yet, kahit ang tagal-tagal na ng panahon, tayo po'y nananalangin at malapit na po tayo mag-give up, parang ang feeling po natin, wala pong nangyayari. But on the contrary, kagaya po ng agricultural truth na ito, doon po sa may ilalim ng lupa na yon, sa dilim, may nangyayari pong pag-uugat, lumalaban po, may nangyayaring resistance ang ugat para siya ay makapenetrate, maiposisyon niya ang kanyang sarili, and then, para sa isang due season, magbe-break out siya, mag-i-sprout siya, at yun na po yung simula ng tuloy-tuloy na kanyang pagdadahon, ng kanyang pagsanga, at it's just a matter of time ng kanyang pamumunga. Sa atin pong buhay, minsan, ang tagal-tagal na natin nagpe-pray sa isang tao, meron tayong anak na naging pasaway, naging drug addict, walang hilig sa pag-aaral, parang walang direksyon sa buhay, pero dati naman siyang masigla sa buhay. At nagpe-pray po tayo sa atin pong anak na ito. Dumaan ang linggo, buwan, taon, na parang walang nangyayari. Pero ang katotohanan, meron pong ginagawa ang Diyos during these dark moments sa buhay ng atin pong anak o sino man pinagpe-pray natin mahal sa buhay at sa buhay po natin. Meron pong isang experience, ang isa pong pastor na isa pong author, na naging very touching sa akin. I read this book. I got this book from a bookstore and na-interest ako dun sa summary sa likod. So, binili ko po siya at binasa. And I was crying nung time na dumating yung breakout season nung nasagot na yung kanyang prayer. Ang story po ay, ito pong pastor na ito, meron siyang very fruitful ministry. Nagsimula sa isang maliit na ministry, lumago ng lumago, lumago ng lumago. Dati siyang, kung hindi po ako nagkakamali, isa po siyang kilalang athlete. And then, nung ang kanya pong isang anak ay nagdadalaga na,
Ang anak niya po ay napasama sa mga maling impluensya, maling barkada. At dumating yung time, sa kabila ng kanilang pangaral, sa kabila ng katotohanan ng lumaki ang batang ito sa pag-attend sa mga Bible study, pag-attend sa church, dumating yung time na lumayas ang batang ito. At hindi nagpakita for about 2 years or 3 years. Wala silang balita kung nasaan ang kanilang anak. At talagang devastated yung mag-asawa. At dumating yung time for about probably a year na walang gana sa ministry itong mag-asawa na nais na nilang mag-quit sa ministry. Maybe they were thinking, hindi ko deserve na mag-pastor dito, hindi namin deserve mag-serve dito kung yung anak namin mismo ay hindi namin madala sa Panginoon. But the congregation encouraged them. During one time na down yung mag-asawa, dumating itong mga church people, pinag-pray sila, they were singing, praise and worship, and nagpe-pray sila para sa mag-asawa at para sa kanilang anak. And so, they were encouraged. And dumaan yung 1 year, balik sila sa kanila pong pagme-ministry, at naging maganda naman po ang kanilang ministry. But they kept on praying and praying and praying for this daughter. And then one time, habang nagsishave siya doon sa kanyang bahay, narinig ng pastor na may kumatok, and then bumukas yung pinto ng bahay, and then ito yung kanyang anak na hinahanap nila. At umiiyak at nagbabalik loob sa kanila. At nagkwento na po yung bata. The night before po siya pumunta doon, nagkaroon siya ng isang panaginip na hindi niya malaman kung panaginip ba o totoo, o panaginip na masyadong totoong-totoo ang dating, na hinihila siya doon po sa impyerno at pinag-aagaw-agawan siya ng mga demonyo at parang wala na siyang pag-asa, ang lalim ng kanyang pinakpupuntahan, maggulo, nakakatakot ang kanyang pinapupuntahan, natakot siya ng gusto, and during this moment, ng matinding karanasan, naranasan niya na parang totoong-totoo, ay bigla siyang humiyaw na, Panginoong Jesus, tulungan niyo po ako. And then, saka lang po nawala yung dilim, saka lang po siya nakalaya doon sa takot na yon, and then siya po ay umiiyak at nananalangin, and then kinausap siya ng Panginoon, at hindi po upang bumalik sa kanyang family. And now, they're okay. Doon sa dormant years na yon, dormant moments ng 2 years or 3 years, probably people will think na walang ginagawa ang Diyos, hindi answered prayers. Nakakita na po kayo na nagpe-pray ng mga prayer warriors. Grabe sila marubdob, no? May lumuluhod, may umiiyak, may nagfa-fasting. Kung gawin nilang yan ng 2 sunod na linggo, 3 sunod na linggo, ano po yan Big deal po yon para mag-pray sila ng ganon. So iisipin mo, dapat may sagot na ito. Kasi nagpa-fasting na yung mga tao, nagpe-pray, at baka nagpa-promise pa yan ng kung ano, Lord, ibalik nyo lang po yung aking anak, ibalik nyo lang po yung anak na aming pastor, we will do this. Pero lumipas ang buwan, lumipas po ang taon, parang wala po sagot sa panalangin. But that doesn't mean hindi gumagalaw po ang Diyos, gumagalaw po ang Diyos. During these dormant moments, God is unnoticeably but wonderfully shaping us. Dine-develop niya yung ating faith, yung ating hope, yung ating love, yung ating pong prayer life. Meron pong isang kamanggagawa po tayo, actually isa sa mga associate pastors ng Day by Day. Nagkukwento po siya sa akin nung kanya pong buhay during one moment. Maybe may kasama kaming ibang mga kamanggagawa. At ang sinishare niya, nagtitinda po siya ng kulambo. And I think na-share ko po ito sa ilan sa inyo in one of my messages. Titinda po siya ng kulambo na siya po ay college, nag-aaral siya dyan sa PUP, Electrical Engineering. So in between, sinisingit niya para pambaon niya yung kanyang pagtitinda ng kulambo. So taga Batangas siya, maraming Batanggenyo, mahilig sa negosyo. And so nakagraduate po siya. Nung graduate po siya, siguro dahil sinisingit-singit niya yung pagninegosyo at ang pag-aaral, hindi siguro siya top student. And so, hindi siya ganun kadaling natanggap sa trabaho. So, yung nag-apply ng trabaho dito po sa may Avenida, diyan po sa may Rizal Avenue. Marami po mga construction work diyan dati. So, nag-a-apply po siya, hindi po siya tinatanggap. And then, one time, sabi niya dun sa isang, dahil wala nga tumatanggap sa kanya, sabi niya dun sa isang foreman, Sir, tanggapin niyo na lang po ako kahit wala pong sweldo, makapagtrabaho lang po ako. Magkaroon lang po ako ng experience. So naawa naman tong foreman, at saka sabi niya, wala namang sweldo, wala namang financial decision na gagawin,
tinanggap niya itong si ating Kuya Jeff. So nagtrabaho siya doon. So dumaan po ang weeks, nilapitan niyo ulit yung foreman. Foreman, medyo ilang araw na rin po ang tatrabaho rito. Baka pwede niyo naman akong bigyan ng sweldo. So binigyan po siya ng sweldo. And then to cut the long story short, natutunan niya yung kung paano yung electrical engineering, paano yung mga electrical works. Naglakas loob po siya na mangontrata. Kasi negosyante po siya. Nakita niya kung paano gumalaw ang pera. So nagtry siya mangontrata, pero dahil bata pa siya, wala pa experience, hindi po siya makakuha ng magandang kontrata. So ang ginawa niya, at that time, nakapag-asawa na rin siya, nagda-drive na lang sila mag-asawa ng FX. At yung asawa niya taga-sukli. No? So pareho naman sila mga nakapag-aral, pero yun ang kanilang ginawa ng negosyo. So sila yung nagpapasada at taga-sukli si Mrs. Maganda namang bonding para sa mag-asawa. And it is during this moment na na-tune in nila ang radio sa DZAS. At guess sino napakinggan nilang speaker? Si Pastor Ed Lapis. As isang message ni Pastor Ed Lapis, na-bless sila, nakinig, at tumanggap sila sa Panginoon. At naging mainit sila sa Panginoon. And then, dahil yung buhay nila ganito, so-so lang yung kanilang finances, sabi ng kanyang mga kapatid, ba't hindi ka na lang mag-Japan? Ba't hindi ka na lang mag-abroad? Pinupush siya ng kanyang mga kapatid na mag-abroad. Pero ayaw niya talaga mag-abroad. Now, sa kanilang industry, sabi niya, common naman yung nagtatanong-tanong. No? Nagtatanong-tanong. Pero ang breakthrough niya is yung nakakilala sila sa Panginoon. Then one time, nakita niyo isang kasama niya ring mga nagnenegosyo ng ganyan. So karaniwang tanong sa industry, parang casual lang na tanong. Wala ba tayong project dyan? Sabi niya, it's just a common question na laging itinatanong ng mga tao. And then, unexpectedly, sumagot sa kanya, kasi madalas naman wala, may project, just may gawing kabuyaw, pero maliit lang na bodega. Okay na sa akin yun. No? Okay na sa akin yun. So yun po ang kanyang isa sa mga una niyang projects. And then, the rest is history. Lumaki ang kanyang mga kontrata at ang kanyang company ang isa sa pinaka-prosperous na companies dito sa Philippines. He owns Gigatech Corporation, isa mga electrical engineering company na nakangontrata sa Ayala Land at ang kanyang pasweldo every week, according to one of our pastors na kung kasama niya dyan sa may sukat, pasweldo pa lang niya every week, million pesos ang pasweldo niya sa mga tao niya. And then recently, magsi-silver anniversary sila. Pero instead of spending money para sa kanilang paghahanda, na would cost to about 500,000 to 700,000 pesos dahil mga big time na siyempre mga kakilala nila, nag-decide sila mag-asawa para maging meaningful ang kanilang anniversary, yung silver anniversary. Nag-decide sila na yung kalahating milyon na sa halit na gagastusin sa paghahanda at mga celebration, itutulong nila sa mga tao. Kaagapay sa kabuhayan. Ni-request niya ang ating senior pastor na pumili ng 20 katao na bibigyan ng certain amount para maghanap buhay. So, nakakuha na ng ganyan at nakatulong. And he gets to meet itong mga tao na tutulungan. Now, ito pong tao na ito na nakaranas ng dormant moments sa kanyang pag-a-apply sa trabaho before, at hindi lang sa trabaho, dormant moments during sa kanyang pagninegosyo. But because nakilala nila ang Panginoon, he can be sure na during those moments, pinauugat lang siya ng Lord. During those moments, nakilala niya ang Panginoon through a radio program, and during those moments, pinatitibay lang ang loob niya, binibigyan siya ng mga tamang attitude, inihahanda lamang siya. Now, he is a multi-millionaire. Yung building na kung saan nag-gather ang day-by-day sukat, 4 stories, sa kanya po yung building na yon. Nandun po sa 3rd floor ang day-by-day. So, pinapagamit niya ng libre ang day-by-day. Isang dating nagkukulambo, nakaranas ng dormant moments, but unnoticeably, but wonderfully, sinave siya ng Panginoon for this wonderful calling of Him. He's really a businessman, a godly businessman. Now, tinutulungan niya po yung iba para po sa pagbe-business. Di ba po, nakakatuwa? Parang gusto rin po natin ganun ang istorya ng atin pong buhay. Meron pong isang character sa Bible, his name is Jonah. Nakaranas po siya ng some dormant moments, hindi siya masyadong mahaba, pero yung dormant moments na yon, I would say, katumbas na po ng years, dahil nakakatakot yung lugar na kanya pong
napuntahan. But before going to Jonah, let's read Psalms 107 verse 14. Ito yung ginawa ng Lord dito sa mga taong ating inihalimbawa. He brought them out of darkness and the deepest gloom and broke away their chains. Yung pumipigil na lupa sa kanila, actually, akala mo lang pumipigil, pero hindi yung lupa na nag-fertilize sa kanila. Yun pong mismong problema na feeling natin pumipigil sa atin, sa ating buhay, actually yun din po ang nagpapataba sa atin pong pagkatao. Yung mga krisis sa ating buhay na feeling natin pinipigil ang ating pong pag-usad, malalayang pag-usad sa mundong ito, yung same crisis na yon, yung crisis na yon mismo, ang siya rin nagpapataba ng ating pagkatao. At nang dumating na yung time para tayo mag-break out, binring out tayo ng ating pong Diyos, buwat sa kadiliman, doon sa ilalim ng lupa, dahil handa na po tayo. At tinanggal niya po ang mga pumipigil sa atin pong pag-usad. Si Jonah, naranasan niya po na mapunta sa isang lugar ng kadiliman. Siya po'y kinain ng isang malaking isda. I'm sure wala pong fluorescent sa loob ng isda. Wala pong lampshade, wala pong LED light. Darkness po sa loob ng bituka o loob ng tiyan ng isang malaking isda. Tama? Nakakatakot po na lugar. Lalo po yung may mga claustrophobic. May claustrophobic po ba rito? Yung elevator lang, takot ka na. Yung madilim na kwarto lang, takot ka na. May mga ganun tao. Pero kahit hindi ka claustrophobic, pag alam mong nilamon ka ng isda, parang alam mo, nandyan na yung kanyang mga intestinal juices para lusawin ka. Siyempre, ang dami ng takot dumadapo po sa iyo. Sabi sa Jonah chapter 2, verse 6, "To the roots of the mountains I sank down. The earth beneath barred me in forever. But you, Lord my God, brought my life up from the pit." So si Jonah, sumadsad siya doon sa pinakapaanan ng bundok. Dahil sa ilalim po ng dagat, di ba po, nandiyan po yung pinakapaa ng mga iba pong bundok. So sumadsad po siya doon. Dahil siya po'y dala-dala po ng isda. At ang lupa sa ibabaw ay pinipigilan pa siya, no? Parang feeling niya forever, no? Parang haba-haba nung kanya pong time doon sa isda. Every second is like 1 hour. Every hour is like 1 day. Kahit na 3 days lang po siya doon sa isda. But you, Lord my God, brought my life up from the pit. At the right moment, nagkaroon ng breakout. Ito pong si Jonah. Isang breakout moment para sa kanya. Inilabas po siya ng Lord. Sabi sa Psalm 77 verse 2, at ito po ang ginawa rin ni Jonah habang siya ay nandun po sa isda. "When I was in distress, I sought the Lord. At night, I stretched out untiring hands, and I would not be comforted." Yung panahon ng ating pong distress, ang siya po nag-i-stretch sa atin. Yung panahon ng ating problema, o yung problema, ang siya po nag-i-stretch sa atin, nagpapalawak sa atin, nagpapalaki po sa atin. Tanggalin po natin yung problema, hindi po tayo ma-stretch. Tanggalin natin yung distress, hindi po tayo ma-stretch. Dito po sa panahon na ito, na meron tayong mga dark moments, meron po tayong mga dormant moments, dito po, nai-stress po ang atin pong pag-ibig, nai-stress ang atin pong pananampalataya, nai-stress po ang ating pag-asa, nai-stress po ang ating karunungan, nai-stress po ang ating awa, nai-stress po ang ating habag, nai-stress po ang ating self-control, nai-stress po ang ating pong buhay. Iba't ibang bahagi na atin pong buhay. So thanks sa mga crisis, thanks sa mga distress. And during this moment, literally nag-i-stretch tayo ng ating pong kamay, nagpipray po tayo. Nananalangin po tayo. At yan po ang isa sa pinakamahalagang dapat gawin ng isang tao, ang manalangin ng marubdob sa atin pong Diyos. Sabi sa Jonah chapter 2 verses 1 to 2, at ito nga yung naging prayer po ni Jonah. Ito po yung nangyari kay Jonah. From inside the fish, Jonah prayed to the Lord his God. He said, "In my distress, I called to the Lord, and He answered me. From deep in the realm of the dead, I called for help, and you listened to my cry." Dahil natuto siya mag-stretch ng kanyang kamay sa Diyos at umasa sa Diyos, ang Panginoon ay umabot po sa kanya. Tinugon ng Diyos ang kanyang dalangin. At napakasarap po pag ang ating pong prayer
ay tinutugon po ng Diyos. Sabi sa Jonah chapter 2 verses 7 and 9, "When my life was ebbing away, I remembered you, Lord. And my prayer rose to you. With shouts of grateful praise, I will sacrifice to you. What I have vowed, I will make good. I will say salvation comes from the Lord." Noon siya ay nararamdaman niyang mamamatay na siya. Hindi ko alam kung kinakapos siya ng oxygen sa loob po ng isda. Siguro, nakakalunok-lunok siya ng mga seaweeds kasi kumakain din ng seaweeds yung isda. Parang feeling niya mamamatay siya, parang hindi siya makahinga, nasusuffocate siya, nachochoke siya. So feeling niya yung kanyang buhay mawawala na, 3 days. And during this time, naalala niya po ang Panginoon. Hindi ko alam kung during the first day, maybe on the third day. O pwede on the first day, nagpe-pray na siya. At yung 3 days na yun, parang retreat sa loob po ng isda. How about a retreat sa loob po ng malalaking isda? No? Interesting retreat, no? And then, nung mawawala na yung buhay niya, nung feel niya na mamamatay na siya, alam niyo, pag mamamatay na po tayo, na-realize natin kung ano talaga yung mahalaga sa buhay natin. Meron pong isang interview ginawa sa mga tao malapit na mamatay, mga mayayaman, mga milyonaryo, billionaires. Kung bibigyan ka ng chance uli mabuhay, ano ang iyong nais gawin? Magnegosyo uli, mas malaking negosyo? Ang karamihan po ng sagot, mag-spend ng time sa family. Because they feel yung kanilang mga loved ones ang mga mahalaga para po sa kanila. And here, nakita po ni Jonah na ang isa sa mahalaga sa kanyang buhay, of course, other than loved ones, is his calling. So sabi niya, yung ipinangako ko, what I have vowed, I will make good. Yung pangako ko sa iyo, O Diyos, yung commitment ko sa iyo, gagawin ko. And I will say, salvation comes from the Lord. Ibig sabihin, magtuturo ako, mangangaral ako, kasi isa po siyang missionary, isa po siyang preacher. Ang sabi ng Lord, pumunta ka sa Nineveh at mag-preach ka ron ng salvation. Anong ginawa niya? Tumakas siya. But now, because of this crisis, because of these dormant moments and darkness sa kanya pong buhay, sineshape siya ng Lord. Parang walang nangyayari sa ibabaw ng dagat, pero doon po sa ilalim, si Jonah pala, parang binhi, hinuhubog po ng Diyos. Tinatanggal yung katigasan ng puso. Tinatanggal yung yabang, tinatanggal yung tigas ng ulo, and then pinalalambot niya ang puso nitong si Jonah. Nung ready na si Jonah, nung nag-commit na si Jonah, nagpuri sa Panginoon, nangako na tutuparin na yung kanyang pangako, yung kanyang pinangako sa Diyos, at susunod na sa kanyang calling. Then, iniluwa na siya ng malaking isda sa pampang doon na mismo sa Nineveh. Parang sabi ng isda, huwag na tayong lumayo, baka tumakas ka na naman, dito ka na mismo sa Nineveh. Now, what we can see here is, during these dark moments, God is strengthening us to fulfill our calling. Meron kasi tayong calling. Meron tayong destiny na dapat pong marating sa atin pong buhay. Si Nehemiah, talagang calling niya na i-rebuild yung wall of Jerusalem. Si Solomon, talagang calling niya, destiny niya na i-build ang temple of Jerusalem. Si David, talagang siya yung magiging king during the glory days ng Israel. Si Mary, talagang ang calling niya ay maging ina ni Jesus. Kahit mukhang hindi siya karapat-dapat, hindi man siya galing sa kilalang family. Si John the Baptist, yun ang talagang kanyang calling. Si Elizabeth, na nanay ni John the Baptist, yun talaga ang kanyang calling. Si Peter, yun ang kanyang calling. Si Paul, yun ang kanyang calling. In the same manner, tayo po ay meron pong calling. May mga times hindi po natin nakikita yung calling na yan. At nakakaranas tayo ng crisis dito, problema sa family, problema sa pera, problema sa health, problema sa ministry. Now, sometimes we don't know, we don't realize na ang Diyos sa ilalim ng mga nangyayari na ito ay kumikilos pala sa atin pong puso, hinuhubog po tayo, inihahanda para sa atin pong breakout moment upang atin pong i-fulfill yung atin pong calling. Now, iniisip natin marahil sa ngayon na parang wala na mangyayari sa aking ipinagpe-pray. Now, maybe after hearing this, it's time na baguhin po natin ang tono ng ating sinasabi. Hindi pala. Meron palang ginagawa ang Diyos. Yung timing lang na iniisip ko, hindi yun yung timing na iniisip ng Diyos. Because His ways are higher than my ways. And His thoughts are higher than my thoughts. Yung iniisip ko na ganito ang paraan ng pagkilos niya, baka iba ang paraan ng kanyang pagkilos. At mas madalas, iba talaga ang paraan ng pagkilos ng Diyos. Kagaya ni Jonah, na pwede namang kausapin ng Diyos ng
magpadala na lang siguro ng isang tao, napapangaralan si Jonah, ipadala ang kanyang kaibigan, ipadala ang isa pang fellow missionary, o iba pang problema na dadalhin sa kanyang buhay. Pero niyo po, very strangely, isda ang pinadala ng Diyos. Minsan may isang tao, ang pinadala ng Diyos ay isang donkey. No? Isang donkey kay Balak. Iba-iba po ang paraan po ng Diyos. Now, it is amazing na kung minsan iniisip natin, tapos na lahat, wala na mangyayari, meron pa pong mangyayari. Minsan tinitingnan na sa ibabaw ng lupa, parang wala nang buhay, patay na yung buto, pero sa ilalim pala, nag-uugat na, naghahanda na siyang magdahon, malapit ng pumutok, at lalabas na siya sa lupa. And I'm sure it's the same way sa atin pong buhay. Marami tayong pinagpe-pray noon pa man. Baka high school pa lang pinagpe-pray natin, college pa lang pinagpe-pray natin. 2 years ago, 3 years ago, pinagpe-pray na natin. Mga kapatid, don't give up. Baka mayroong hilang hinuhubog ang Lord sa atin. At darating yung time, magugulat tayo kung ano ang kaya ng Diyos. Ma-amaze tayo kung ano yung kaya ng Diyos gawin sa mga desires ng atin pong puso. There is really beauty in darkness. Minsan, natatakot tayo sa dilim. Pero sa dilim pala, marami palang ginagawa ang Diyos para sa atin. Mga kagandahan para sa atin pong buhay. Aming Diyos, salamat po. Natunay nga po na kakaiba ang inyo pong pagkilos. Salamat po, Panginoon, sa mga paghubog niyo po sa amin. Yung iba po sa amin, naranasan po ito nung kami mga nagka-problema. Nung malutas ang problema, naramdaman namin, mas mapanalanginin kami, mas maunawain kami, mas mapagpatawad kami, mas malakas ang loob po namin, marami po kayong hinubog po sa amin. Now, during this time, na meron man kami mga dormant moments sa amin pong buhay, parang wala pong sumusulong, parang wala pong umaasenso, parang wala pong nangyayari, parang walang sumisibol. Now we're changing the tune. Alam po namin, Panginoon, may ginagawa po kayo. At alam niyo po ang puso namin, ang hangad ng puso namin, bagamat imperfect, ay mahalin kayo, sundin kayo, at paglingkuran po kayo. Salamat po, O Diyos, nagtitiwala kami sa inyo pong mahiwaga at mahimalang pagkilos sa amin pong buhay. In Jesus' name we pray. Amen.